Hi guys, it's me Pat and welcome to Miss Pat Vlog! For today's video, may topic po tayo na kailangan i-share po sa inyo para po lahat po tayo ay ma-assist ni Miss Pat. Syempre, una sa lahat, para tayo po ay ma-assist ni Miss Pat at kung kayo po ay nagpaplano na mag-walk-in sa aming showroom dito po sa Toyota Pasig. Ang address po is sa 124 E. Rodriguez, Ugong, Pasig. So yan, kung plano nyo pong mag-walk-in para po hanapin po ako at ma-assist, much better po na ako po ay i-message po ninyo sa number ko po na ito. So yan. Yan po yung pinaka-number ko. So just in case na hindi po ako na-contact dyan, pwede nyo rin po akong i-message sa aking Viber, which is ito yung Viber ko. Yan. Scan nyo lang po yan, and pwede nyo na po akong i-direct sa aking Viber number para po tayo po ay ma-assist po ni Miss Pat. Sometimes po kasi, ako po ay hindi po nakakapag-showroom duty. Gawa po na meron po kaming scheduling dito sa aming showroom duty. And napapansin ko po na yung iba ko pong client ay na-assist po ng iba pong agent po. And hindi po naharap ni Miss Pat. May time din po na ako po ay hindi po naka-assign po doon sa aming showroom duty. Hindi po na-assist ni Miss Pat. Gawa po ng na-assist po siya ng ibang agent at napupunta po yung account po na yun, syempre, hindi na po sa akin and hindi ko na po kayo matutulungan if in case na kayo po ay nagpa-process ng application sa ibang agent. Unless, meron po akong in-endorse po sa inyo na pwede pong humarap, like mga ka-team ko po na agent po dito, yes, pwede po yan. Ito lang naman po yung mga pwede ko po sa inyong ma-suggest na gagawin po ninyo if ever lang po na hanapin niyo po ako and hindi po ako naging available by that time na nagpunta po kayo sa showroom. Ngayon, magsasubmit lang po kayo ng application sa kanila and ibibigay po nila yung number ko sa inyo para po matawagan po ninyo ako. So, always available naman po ako unless ako po ay wala po sa office. Kasi po, pag ako po ay nasa office, talagang work tayo. And kapag ako naman ay nasa bahay, syempre wala pong masyadong signal sa amin and always lang po akong online. Kaya pwede nyo po akong i-Viber number. Yan. So, yan po yung mga circumstances na pwede natin gawin para hindi naman po tayo magkaroon ng conflict. So, ang sinasabing conflict is if ever na nahawakan po kayo ng ibang ahente, tapos without advice po na hindi po kayo nag-inform sa akin, syempre, hawak na po kayo ng ibang agent na yun para kayo po ay maasikaso po nila. Syempre ako bilang ahente po, iniiwasan ko rin po na magkaroon po ng conflict sa kapwa ko po ahente. So, yun po ang mga possibilities na pwede po natin gawin. Hanapin niyo po ako, especially sa CRD po namin, para po ma-message ako and i-text nyo po ako para po ma-assist ko po kayo or maipa-assist ko po kayo. Yun lang naman po. Then, ang topic po natin for today, i-explain ko lang po sa inyo yung aming Toyota Pasig Auto Loan Application or yung credit application. So, paano nga ba natin i-fill out yung information na kakailanganin kay Toyota Pasig Credit Application. Ipapakita ko po sa inyo, syempre, itong aming credit app. Yan. Dito sa aming credit app, meron po ditong part ng model,
unit price, down payment, amount to finance, and term. Syempre, itong part na ito is depende po sa unit preferred po nating i-apply. Pero bago natin i-fill out ito, bilang ahente, kailangan ko pong i-verify yung inyo pong information para po tayo ay ma-qualify, para tayo ay maaprubahan. So yan, hindi po ibig sabihin meron po tayong preferred na unit, pasok na po kayo for the promo. So yan. Iniba ko lang yung pwesto kasi medyo distracted lang ko sa part na to, gawa ng hindi ko nakikita tong mukha ko. Joke. Charot lang. Ito nga po pala. Yan, bulitin po namin yan. Lahat ng mga TOPS member or isa sa mga best of the best agent naka-post dyan sa background. Let's proceed. Joke lang. Medyo bumabagal lang po yung aking, ewan ko ba, yung video ba? Kung mabagal ba to? Sana walang maging problema, no? Yan, dito na tayo. Proceed tayo sa pinaka-application. Sa part na to, meron kasi siyang principal borrower at saka co-borrower or co-maker. Sa principal borrower, syempre, mas prepared po namin na ang mag-a-apply po is mas mataas po ang income kesa po dito sa co-borrower po natin. Mas approvable po si client kapag ganun. Combined po ito na salary. So, just in case you are applying for the VIOS, syempre, computing natin. Si VIOS, if 20% ang down payment po ninyo na naaprubahan, ang down payment ay 15K. So, ang monthly payment is 18,487. So, ita times 3 natin para po ma-qualified yung combined salary po ninyo sa ina-apply po nating unit. So, sabihin natin 18,487 times 3 is equals to 55,461. So, possible na kayo ay maaprubahan for 20% if ang income po ninyo, syempre ito times 3% pa po natin yan as additional. So, sabihin natin 57,000 plus 1,670, dapat ang income po ninyo is nasa 58,663. So, ang mangyayari, dapat po ang income ng combined salary po ng co-borrower tsaka principal borrower ay dapat po ay nasa 59,000 para po maaprubahan po kayo for the 20%. Okay? Naintindihan po? Ngayon po, ang magiging co-borrower po ninyo, si principal borrower ay mamimili kung sino pong magiging co-borrower po niya. Pero if siya ay married, dapat po ang co-borrower po niya is automatically yung asawa po niya. So, kahit walang income si asawa, housewife si asawa, house husband, okay lang. Okay po? Alam ko tinapik ko na to before pero mas aayusin ko lang siya ngayon. So, yan. Kung ang borrower naman ay single po, syempre, ang kanyang co-maker is automatically yung first degree relative or immediate family. So, ano-ano nga po ba yun? Syempre, hindi po pwede yung biyenan, yung manugang, yung ninang, yung ninong, hindi po pwede po yun. So, magiging co-borrower po nito is yung kanyang kapatid, anak, pwede rin pong kinakasama basta meron po silang anak. Okay po? Pwede rin pong parents, kahit na medyo may edad na okay lang, basta may source of income. Okay? So, sa complete address, sa part na to, sa complete address, yan. So, kailangan kompletong address po talaga. Kung kakailanganin lagyan ng landmark para ma-check kung saan po talagang area po ninyo at hindi maligaw yung CI, especially kung kayo po ay self-employed or may business, dapat complete address po with landmark. And ang bahay po, supposedly dapat po naka-own po yan para hindi na po tayo mahirapan or maaprubahan tayo or pumasok yung income po natin dahil pwede pa pong males po ito sa combined salary po ng principal and co-borrower. Ngayon, sa year stayed, syempre ilalagay natin yung tama. Pwedeng dapat
sila po ay nasa 2 years up na pong stayed dito sa bahay na to and own po yung bahay with parking. Yan. Sa cellphone number, syempre attach natin yung tamang cellphone number natin. Pwedeng dalawang number kasi just in case na hindi po kayo makontak sa isang number, may additional number or other number na pwede po natin kontakin. At hindi po kayo maging status ay contact problem. Sabihin natin uncontacted, ganyan. Kasi po possible na magre-process at tumagal po ang process ng application po natin if hindi po kayo makontak ng aming affiliated banks or Toyota Financial Services. So, yan. Sa applicant's employer or business name, kung kayo po ay employed, syempre po, yung employer po ninyo. Pero kung kayo naman po ay may business, dapat po ang nakapagay dito ay DTI name. Ibig sabihin po, yung registered po sa inyo sa DTI. Kung kayo po ay sole prop, yun pong ilalagay. Kung kayo naman po ay may SEC corporation, syempre yung name po ng SEC permit po ninyo ang ilalagay. Sa business address, dapat complete address din po siya. If kailangan yan, nalagyan po ng ating landmark, much better din po. Sa position po and yung years, dapat po kung kayo po ay employed, dapat at least 1 year and up, employed po kayo. Kung mas matagal, much better. Kasi mas nagbe-base po ang affiliated banks or TFS natin sa tagal po ng employed po nung nag-a-apply. And sa telephone number po, dapat po yung nakalagay sa Google o kaya ay registered po yung sa HR manager po ninyo and yun po yung kukontakin. Pwede rin pong sa number po ninyo kung kayo naman po ay self-employed or may business. Kuha mo. So yan. Yung co-borrower po natin, syempre ganun din naman ang ilalagay natin. Dapat yung details po, tama po. Kung OFW naman po yung inyo pong co-borrower, dapat po kayo po ay married. Hindi po pwede na maging co-borrower po ninyo is yung anak niyo na nagpapadala po sa inyo or type niyo na nagpapadala po sa inyo. Hindi po pwede yon unless nandito po siya. Nandito po siya para po mag-sign ng mga loan documents at ma-interview po ng aming bangko at ma-provide po niya yung mga documents na kakailanganin. Okay po? So, yan. Dito po sa applicant's monthly salary, so halimbawa, si borrower ay kumikita ng 50,000 and then si co-maker kumikita ng 15,000. Okay lang naman po yon kung ina-applyan po natin ay VIOS lang po or mas mababa sa VIOS. Pwede rin pong si Wigo or si Light Ace, yan. Yun yung mga part na pwede po nating pa-aprobahan kay TFS or sa other bank para po kayo ay ma-aprobahan sa mga ganyan pong unit. Nagbe-base po kasi kami sa amount to finance. Depende po yan sa amount to finance kung saan po kayo makukwalify na unit. Unless kaya nyo pong mag-down ng mas mataas na down payment at mas maikling term po ng payment. So, itong ina-explain ko ngayon is yung standard lang po, 20% down payment, 80% amount to finance, 60 months to pay. Okay po? Dito naman sa main bank or branch, kung kayo naman po ay isang Grab driver, syempre, yung mga Grab driver is wala pong mga savings account. And especially, alam ko yung mga employed po, dapat meron pong payroll bank, and yung co-borrower po, dapat po meron pong syempre, checking account or savings account sa other bank. Okay lang po yun. Ngayon po, kung kayo po ay Grab driver, I suggest na kayo po ay kumuha ng inyo pong savings account bago tayo mag-process ng auto loan application and make sure na kayo po ay may Grab statement of account. Nire-request po ito sa Grab po mismo. I-email po ninyo yun doon para po kayo ay masenda ni Grab ng file para po sa SOA po ninyo ng 3 months. Okay po? Kahit po bago po yung inyo pong account, much better Metrobank ina-accept po namin for the Toyota Financial Services. Yan. Kung bago po ang inyong account, okay lang po yun. Na-accept po namin yun. Lahat po ng Grab driver is kakailangan lang po ng co-borrower.
Oh, gets po? Okay. So, if in case lang, no, nangyari po sa atin, may client kasi akong ganito, apat-apat silang napirma. Kasi po, kulang po yung kanila pong combined salary. So, yung isang principal borrower is nasa 15,000 yung income. Yung co-borrower is nasa 15K din. So, nagdagdag lang ako ng additional borrowers para po sila po ay ma-qualified for the unit na kinukuha po nila. Malit lang naman po yun. Nasa Avanza J lang naman po yung kinukuha nila from that time. Pero, kakailanganin talaga na magtugma or mag-combine yung mga salary po nila para po ma-aprobahan po sila sa low down payment. I-share ko sa inyo, hindi na Vios lang yung ino-offer po for the promo ng Grab TNVS Ready. Meron din po kaming Race, meron din pong Toyota Rush, Innova XE, Avanza E-Automatic, and syempre yung pinaka-hot ngayon is yung Vios XLE. Yes, Vios XLE CVT. So yan. If you like to push through applications with me, syempre kailangan nyo po akong i-direct sa aking Facebook page, Pat Kenken-Toyota Pasig, and fill out nyo po ang online application link po doon at i-wait nyo po yung aking tawag para po kayo po ma-direct na matawagan ko po and ma-line up ko po sa mga applications po ng client ko po. Kung kayo naman po is gusto nyo pong magpa-appointment, much better. Para mag-create appointment lang po kayo sa page ko po and i-approve ko naman po yon if ako po ay readily available for that time na nire-request po natin. Ngayon, kung medyo hirap po kayo i-communicate na yung aking mga accounts, gawa ng sobrang dami na po talagang nag-i-inquire and nag-a-apply sa akin, pwede na po kayong mag-walk-in. And i-text nyo po ako or hanapin nyo po yung pangalan ko po and baba naman po ako para po doon. Much better po na i-text nyo po ako para po meron po akong acknowledgement man lang na galing po sa inyo. Na-inform nyo po ako para po kung wala po ako, maipapasa ko po muna kayo sa ibang agent na kasamahan ko po dito para po ma-assist po kayo. And for sure naman, ma-assist ko naman po kayo hanggang dulo po. So, yan lang. Thank you for always watching this channel. So, thank you so much. Grabe. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po kayo send ng mga message, inquiries, applications sa akin. And nagpapatuloy po kayo na mag-support. And thank you so much dahil po na tayo ay 1,000 subscribers na. Wow! Grabe. Lang natitira dito. Actually, 8 PM na, no? Ako na lang natitira dito sa office para lang makausap kayo ng ganito. Wow. And this is it. Tuloy-tuloy na natin to. Sana always na kayong mag-watch sa akin. Mag-subscribe na yung mga hindi pa nag-subscribe. I-follow nyo po lahat ng page ko. May bago din po ang page na Miss Pat Vlog sa FB po. Pwede naman po yun. And inaayos ko pa lang po yun. And hopefully, lahat po ng mga client na nag-apply po sa akin, ako naman po ang hanapin ninyo para po kayo po ay, kahit na medyo mahirap po ako minsan makausap, gawa ng sobrang dami po ninyo, sana po pag pupunta po kayo dito, ako naman po yung hanapin po ninyo. At i-text nyo po ako directly sana. So, yun. Marireceive ko naman po yun anytime. And, thank you so much sa pag-support po sa aking channel, YouTube channel, and sa aking mga Facebook page, sa aking mga accounts. Syempre, sana tuloy-tuloy na tayo. More power everyone, and see you soon. And thank you for watching Miss Pat Vlog. Bye!